Ma, bakit hindi mo kami agad ginising? Kailangang pumasok ni Tao Tao ng maaga sa school ngayong umaga. Nako, kasi gusto ng papa mo ng walnut porridge, naging busy ako sa pagluluto at nakalimutan ko. Grabe naman. Bilis, dali. Litsunlan. Nasaan ang asul kong kurbata? Sandali lang. Hahanapin ko po para sa inyo. Heto na. Nandito lang pala. Eto po. Aalis na kami. Sige. Itong sandwich ay niluto sa butter at ang dressing ng salad ay walang asukal. Parang laging nalilito na lang palagi. Napakadaldal pa. Uy, Laoyang, kumain ka na ng porridge? Hindi na ako kakain. Teka, Laoyang, yung mana ko sa probinsya. Ms. Lee, inutusan ako ng iyong ama na ilipat sa inyo ang kanyang $1 bilyong na mana. Ililipat ko na ito sa iyo ngayon. Magkano? $10 milyong. $1 bilyon? Ibigay niyo lang po sa akin ang mga photocopy ng dokumento niyo at maaasikaso na agad ito. Sige po. Maghintay lang po kayo sandali. Marriage certificate? Kami ni Laoyang, di ba't wala kaming marriage certificate? Ang asawang kasama ko ng mahigit 20 taon, may pinakasalan palang iba sa papel? Mahigit 20 taon na kaming kasal, pero nakakuha ng marriage certificate ang asawa ko kasama ang ibang babae? Laoyang, nabili na ang bahay na ito, magpakasal na kaya uli tayo? Maganda ang panahon bukas, kunin na natin ang sertipiko ng kasal. Matagal na tayong magkasama, para saan pa ang sertipikong iyon? Kung wala kang magawa, mas mabuting magtrabaho ka na lang sa bahay. Hindi na ako kakain, kumain na kayo dyan. Ma, masyadong abala ang kumuha ng sertipiko. Wala namang oras si Papa para dyan. Wala ka namang ginagawa sa bahay buong araw? Huwag ka nang nanggugulo. Ma, ano bang ginagawa mo? Bakit hindi mo sinundo si Tao Tao? Dahil sa iyo, hindi ako nakapunta sa yoga class ko ngayong gabi. Isa ka lang namang may bahay. Hindi ka naman kumikita. At ang simpleng bagay na ito ay hindi mo pa magawa. Napakatamad ni Lola. Araw-araw lang siyang walang ginagawa. Parang siyang peste sa buhay. Wala siyang silbi. Tao-tao? Hindi naman sinadya ni Lola na hindi ka masundo, tsaka hindi nagtatrabaho si Lola? Dahil, noong pinanganak ang nanay mo, ay walang mag-aalaga sa kaniya. Tigil na. Hindi naman magiging ganyan si Lola ni Xiao Xiao. Si Lola ni Xiao Xiao? Palaging binibili ni Lola ni Xiao Xiao ng regalo. Hindi gaya mo. Pati kandi ay hindi mo ako pinapakain. Kaya pala alam nyo na ang tungkol kay Zheng Xiao? At ang lapit pa ng loob nyo sa kaniya. Yang Fei, matagal mo nang alam na may babae si Papa at nagpakasal pa sila sa iba? Dahil kasi iyon kay Tita Zheng na may sakit, gusto lang pagbigyan ni Papa ang hiling niya, kaya sila nagpakasal. Kayo, Mag-asawa naman na kayo ni Papa. Ano ba ang silbi ng sertipiko ng kasal na iyan? ikaw, Mag-asawa naman talaga kayo ni Papa. Hindi na mahalaga kung may papel o wala, di ba? Ma. Ginang, gising na po kayo. Dr. Lin, ano po ang nangyari sa akin? Ginang, buntis po kayo. Ang ibig nyo bang sabihin, matapos ang 5 taon ng pagsisikap sa IVF, sa wakas ay nagtagumpay na ako? Tama po Ginang, hindi po talaga naging madali para sa inyo. Bawat 3 buwan na pagsasailalim sa IVF, sa loob ng 5 taon, sa wakas ay nagdadalang tao na kayo at isa itong lalaki. 5 taon. Sa wakas ay nagtagumpay rin. Ginang, sa inyong edad, masyadong mababa ang pagkakataong magtagumpay sa IVF at malaki ang epekto nito sa inyong kalusugan. Laging may panghihinayang si Laoyang dahil hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki at babae, kaya gusto ko pang sumubok. Sige po, subukan nating muli. Pero sa edad nyo, ang mga posibleng panganib ay medyo malaki.
swerte pa rin tayo dahil naging maganda ang resulta. Pero, mahina ang inyong katawan ngayon. At saka, dahil may edad na kayo, wag na. Huwag kayong magpapaapekto sa emosyon nyo. Opo. Ay oo nga pala. Alam na ba ni Laoyang at ng anak ko? Nabuntis ako? Hindi ko pa po sila nababalitaan. Kung ganoon po, Dr. Lin, huwag niyo po munang sabihin sa kanila. Sige po. Magpahinga po muna kayo ng mabuti. Ang bata? Dumating ang bata sa pagkakataong ito? Ma, galit ka pa ba? Sobra ka naman kasing maarte. Tignan mo sa buong ospital, sinong hindi nakakaalam na asawa ka ng direktor. Isang papel lang naman yan, hayaat mong si Papa ang magpaliwanag sa iyo. Chunlan, ayos ka lang ba? Ma, tignan mo si Papa, masyadong nag-aalala sa'yo. Kung hindi lang nila alam, aakalain nilang bagong kasal kayo. Sabi ni Shaolin, napagod ka lang daw. Ito ang paborito mong lugaw, kumain ka at magpahinga ng mabuti mamaya. Kahit abala si Papa, alam niyang gusto mo ang chicken lugaw sa bandang South City, kaya pinasadya ka niyang ibili niyan. Masarap nga ang lugaw, pero 26 na taon akong nagsilbi sa bahay, naghanda ng pagkain araw-araw, higit 20,000 beses na pagluluto, ngunit wala man lang nakaalala. Chunlan, bakit ang arte mo naman? Yang Fei, lumabas ka muna, may kakausapin lang ako sa papa mo. Yang Zong, yung marriage certificate? Director, may emergency sa labas. Kailangan po kayo doon? Pupunta na. Magpahinga ka na muna ng mabuti. Bukas na ang iyong kaarawan. Sakto pang bisperas ng bagong taon. Nagpareserba na kami ni Yang Fei ngayong taon. Sabay-sabay nating ipagdiriwang yan. Maya-maya, ipapasabi ko kay Yang Fei ang eksaktong oras. Talaga bang? Nagkamali lang ako ng hinala kay Yang? Alang-alang sa mga bata, dapat ko pa ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Hay nako, sa wakas ay naisipan mo na ring bumili ng bagong set ng damit para sa sarili mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Maghapon ka na lang nasa palengke, namimili at nagluluto. Ayaw mo talagang gumastos para sa sarili mo. Kaarawan ko na bukas, gusto kong bumili ng magandang damit. Tulungan mo akong pumili. Sige. Bukas, piliin natin ang pinakamahal para sa iyo. Ayusan ka nating mabuti para mapangangasilang lahat sa iyo. Ay, Chunlan, hindi ba si Laoyang mo iyon? Hindi ba dapat si Laoyang ay nasa ospital ngayon? Sandali, hintayin mo ako. Hala? Saan siya nagpunta? Mag-video call ka kaya para malaman mo kung talagang ang si Laoyang iyon? Fei, bakit ikaw ang sumagot ng tawag? Nasaan ang papa mo? Kararating lang ni Papa sa meeting ng mga doktor. Iniwan niya sa akin ang cellphone niya. Ano ba ito? Bantay sarado ka ba? Hindi. Nasa mall kasi ako. May nakita akong kamukha ng papa mo. Tigil-tigilan mo ang pagiging praning. Masyadong busy si Papa. Wala siyang oras para magpunta sa mall. Ikaw lang naman kasi, ang walang magawa sa buhay. Kasi, O sige, bukas ng alas 9 ng gabi, sa room 202 ng Shiyuan Hotel. Fei? Baka namamalik mata lang ako. Bakit napakawalang galang ni Yang Fei? Bakit ganoon siya makipag-usap sa iyo? Mabait naman si Yang Fei. Ipinaghahanda pa nga niya ako ng birthday party mamaya. Ay, ang handaan sa birthday, kadalasang alas 6 ng gabi, di ba? Bakit alas 9 ka na pinapapunta? Tsaka, bisperas ng bagong taon bukas. Busy lang talaga sila. Hayaan na natin. Ikaw talaga. Tara na. Ay, ang mga damit dito ay talagang mamahalin, umaabot ng 10,000 dolyar. Ayos lang. Mayaman na ako ngayon. O sige, Ay, mukhang maganda ang damit na ito. Miss, gusto ko itong isukat. Naku, pasensya na po, Ma'am Ang. Ang damit na ito ay may nakapareserba na para sa kanyang asawa. ha?
Nagkataon lang siguro. Opo, si Director Yang ni First Hospital ang kumuha nito. Si Lao Yang? Opo, mula sa unang ospital, kababanggit lang ng reservation ni Director Yang. Lao Yang. Kailan pa naging ganito karomantiko si Lao Yang? Baka naman, naghahanda siya ng regalo para sa iyong kaarawan? Hay. Mukhang nagkamali talaga ako ng akala sa kanya. Ma'am, pasensya na po. Dahil ang rineserba ninyong silid 202 ay para sa alas 9 ng gabi at dahil napaaga ang dating nyo, baka po hindi namin kayo maasikaso ng maayos sa ngayon. Osge lang, ako naman ang napaaga. Maghihintay na lang muna ako. Tungkol naman sa marriage certificate, mamaya pagkatapos ng selebrasyon, tatanungin ko si Lao Yang para maliwanagan ako. Sasabihin ko na rin ang tungkol sa pagbubuntis ko para maging masaya ang lahat. Ipapapakita ko rin ang listahang ito ng $1 bilyong na pamana. Siguradong mas magugulat pa sila kaysa sa akin. Tatay, nanay, tingin po sa camera. Sige, 3, 2, 1. Paumanhin po, ma'am. Ang pamilya ni Director Yang sa kabilang silid ay nagdiriwang ng kaarawan ng asawa niya, kaya medyo maingay po. Director Yang? Opo, balita ko po, siya po si Director Yang ng unang ospital. May edad na rin po siya, pero sobrang romantiko pa rin. Personal pa nga po niyang inihanda ang 1 kwartong puno ng mga bulaklak para sa kanyang asawa. Balita ko rin po, anibersaryo po ng kasal nila. Ang asawa pala ni Zheng Xiao ay kapareho ko ng kaarawan. At sakto rin ngayon din ang kanilang anibersaryo ng kasal. Ma'am, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ha 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 ha. Tay, nay, tingin po sa camera. O sige, 3, 2, 1. Napakasaya. Buong pamilyang nagdiriwang ng kaarawan. Ngayon ang pang-23 kaarawang ipinagdiriwang natin ng magkasama. Napakahalagang nandito ka sa tabi ko. Halika, batiin natin si Lola ni Xiao Xiao ng maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo, Lola ni Xiao Xiao. Halo? Ano po iyon? Hello? Anong meron? Hello? Lao Yang? Nasaan ka? Nasaan ka ba ngayon? Kasama ko ang mga katrabaho ko sa labas. Bakit? Bakit parang naririnig ko ang boses ni Tao Tao? Maling dinig ka lang. Kung wala na, ibababa ko na ito. Kay tamis naman magsalita nito. Oo nga, sino ba ang nagturo sa iyo niyan? Ate, halika rito at hiwain mo na ang cake para sa mama mo. Aha, Wow! Ang ganda naman ng cake na ito. inihanda ko talaga iyan para sa iyo. Kailan mo iyan binili? Maligayang kaarawan kay Tita Zheng. Sana ay lalo ka pang bumata. Hello? Yang Fei? Nasaan ka ba? Saka na tayo mag-usap. Maghintay ka na lang dyan. Huwag kang makulit. Kiss naman dyan, kiss naman dyan. Kiss naman dyan, kiss naman dyan. Kiss naman. Kiss naman dyan, kiss naman dyan. 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 Yang Zong? Ma, bakit po kayo nandito? Hindi ba kayo ang nagpilit sa akin? Nasabi ay celebrate natin ang birthday ko? Bakit? Hindi ba ako welcome dito? Umuwi ka muna at i-explain ko sa iyo mamaya. Nandito naman na ang lahat? Bakit hindi mo masabi ng direkta? Ma, Magsalita ka? Magpaliwanag ka? Bakit? Buong buhay kitang nakasama? Pero hindi pala ako ang nasa marriage certificate mo. Bakit tuwing birthday ko, palagi kang huli ng umuuwi? O kaya naman ay hindi ka talaga dumadating? Dahil ba niloloko mo na ako? Taon-taon sa mismong birthday ko. Kasama mo ang ibang tao bago mo ako harapin. Tigil na. Hindi pa.
Ibinigay ko ang lahat sa pag-aalaga sa mga anak natin at nagpagod ako sa mahabang panahon. Inisip ko na ang marriage certificate ay isa lang pagkakamali at makakakuha ako ng tamang paliwanag. Ganito ba ang gusto mong sabihin? Hala. Hi. Ikaw! Anong klaseng barbaro ba ito? Bakit ka ganyan? Opo, mula ito sa unang ospital. Nakakapa-reserve lang ni Director Yang. Siya ba si Zheng Xiao? Ako si Zheng Xiao. Ikaw si Ate Chunlan, di ba? Talagang nakatadhana tayo dahil magkapareho pa ang kaarawan natin. Oo, may connection tayo. Dahil kahit sa lalaki ay pareho tayo. Hi. Ang tadhana na ang nagtakda. Wala na akong magagawa doon. Wala kang hiya. Inakit mo ang asawa ng iba, tapos may gana ka pang magmalaki rito. Anong ginagawa mo? Tita Zheng, okay ka lang ba? Lee Chunlan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Gusto ko lang parusahan ang walang hiyang kabit na ito. Ikaw ang kabit? May katibayan ang pagsasama ng tatay at nanay ko? Legal silang mag-asawa. Zheng Xiao? Zheng Hai? Isang pamilya pala kayo? Hindi na ako magtataka kung bakit. Kahit labag sa patakaran ay pinipilit ni Lao Yang na isama si Zheng Hai bilang katulong niya. Lee Chunlan, tama na iyan. Hindi pa sapat ito. Zheng Hai, tuwing nakikita mo ako at tinatawag akong tita, ano bang iniisip mo? Pinagtatawanan kita sa loob ko. Tinatawanan ko ang iyong pagiging tanga at mangmang. Araw-araw mong pinapabaon si Papa ng pagkain para sa akin. Iniisip ko noon, sa araw na malaman mo ang katotohanan, tiyak na magiging katawa-tawa ang mukha mo. Zheng Hai, tumahimik ka. Wala naman talaga siyang katibayan, at ang totoo ay isa lamang siyang katulong. Pasensya ka na lang, itong katulong na sinasabi mo tungkol sa pagtatrabaho mo ng walang permiso at ang iligal mong pagpasok sa ospital, ay alam na alam ko ang bawat detalye. Isusumbong kita bukas mismo. Ikaw, Lee Chunlan, Zheng Hai ay kabilang sa lahi ni pamilyang Yang at wala kang karapatang sirain siya. Kabilang sa lahi? Ate Chunlan, kasalanan ko ang lahat? Huwag mong idamay ang bata. Kung may galit ka man sa akin, saktan mo na lang ako. Saktan mo na lang ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Masama po si Lola. Sinaktan ni Lola si Lola ni Xiao Xiao. Anak. Ito ang nararapat. Ito ang karma ko. May sugat po si Lola. Anak ko, Ano bang ipinaglalaban mo? Magkunwari ka na lang na walang nakikita, isang pamilya pa rin naman tayo. Dadalhin kita sa ospital. Dapat ay magandang kaarawan ito, pero sinira mo ang lahat. Ma, gusto mo ba talagang masira ang pamilyang ito? 20 taon na akong niloloko ng tatay mo. Pati ang anak niya sa labas ay 2 taon lang ang tanda sa iyo. Hindi mo siya sisihin. Pero ako pa ang papagalitan mo? Hindi ka naman binigyan ng problema ni Tita Zheng nitong mga nakaraang taon. At saka, ipagdiriwang na natin ang birthday mo. Pareho lang naman ang trato namin sa iyo. Bakit kailangang maging masyado kang agresibo ngayon? Yang Fei, nag-resign ako at binitawan ng magandang kinabukasan. Nagpakapagod para palakihin ka. Pagkatapos ay tinulungan pa kitang alagaan si Tao Tao, tapos sasabihin mo na pareho lang ang trato? Napakawalang utang na loob mo. Ako, walang utang na loob? Sige, mag-eskandalo ka pa. Ipakalat mo sa lahat ang nangyayari. At kapag nawalan kami ng trabaho ni Papa, doon ka na magiging masaya. Sa laki ng sakripisyo ni Papa, para sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon, kahit may nagawa man siyang mali, hindi mo ba kayang magtiis? Kung itutuloy mo pa iyan, wag mo na akong ituring na anak. Ikaw. Dahil hindi mo na ako kinikilala, bakit pa ako dapat mag-alala sa iyo? Lee Chunlan, dahil sa dami ng mga taon na pinagsamahan natin,
Hindi kita pinalaya sa pamilyang Yang at hinayaan kita sa pamilyang Yang na mamuhay ng libre ng mahigit 20 taon. Kapag umalis ka sa pamilyang Yang, sa kalsada ka na ba matutulog? Yang Zhong, ako, libre ang buhay? Noong sabay tayong pumasok sa departamento, dapat ay ako ang makakakuha ng promotion, pero nakiusap ka na ibigay ko sa iyo ang pwesto, kaya ka lang nasa mataas na posisyon ngayon. Ano naman ngayon? Ang katotohanan ay wala ka pang naambag na kahit 1 sentimo para sa pamilyang ito. Sa loob ng maraming taon, hindi mo rin nagawan ang pamilyang Yang na bigyan kami ng anak na lalaki. Nagawa ko na ang lahat ng pasensyang kaya kong ibigay sa iyo. Anak na lalaki? Wala tayong swerte sa mga nakaraang taon na magkaroon pa ng isa. Itinituring ko itong tadhana, ang mga taong pinagpala, ay hindi nababagay sa pamilyang tulad nyo. Ma, may edad ka na? Kapag iniwan mo kami, kakalam lang ba ang sikmura mo? Mas magiging maayos ang buhay ko kapag malayo sa inyo? Sige, umalis ka na. Huwag na huwag kang babalik para magmakaawa. Ma, bilis, humingi ka na ng tawad kay Papa at kay Tita Zeng. Basta patawarin ka ni Papa. Makakatira ka pa rin dito sa bahay natin. Yung buhay na may kahati? Buhay bilang yaya na magtatrabaho ng 24 na oras at pagsisilbihan kayong 5 miyembro ng pamilya? Kapag hindi ka pa humingi ng paumanhin, hindi na rin kita tutulungan. Ako ang hihingi ng tawad sa kanila? Mangarap ka? Yang Fei, hayaan mo na siya. Hayaan mong mahirapan siya sa labas para malaman niya kung sino ang tunay na walang utang na loob. Yang Fei, huling tanong ko na ito sa iyo. Sasama ka ba sa akin? O sasama ka sa tatay mo? Yang Fei, pag-isipan mong mabuti. Sasama ka ba sa Director Yang na may magandang kinabukasan? O sasama ka sa nanay mong pinalayas na at magiging mamulot na lang ng basura? Wala akong nanay na ganoon kawalang silbi. Sasama na lang ako kay Papa. At kay Tita Zeng. Sige. Dahil ganyan ang gusto nyo, ang $1 bilyong na hawak ko ay hindi ko na ibabahagi sa inyo. Ang $1 bilyong na nasa kamay ko ay hindi ko na ibabahagi sa inyo. Magkano? 1 bilyon? Ang ospital ay nagsasagawa ng pananaliksik sa ika-4 na henerasyon ng IVF at ang kabuuang puhunan ay 1 bilyon lang. Pagkatapos ay sasabihin niyang mayroon siyang $1 bilyong. Ate Chunlan, alam kong hindi mo ito matatanggap agad, pero para lang mabawi mo si Yang Zhong ay gagawa ka ng ganyang kalaking kasinungalingan masyadong malayo sa katotohanan. Lao Yang, kung mayroon talaga siyang $1 bilyong, kailangan mo pa bang magmakaawa kahit kanino para lang makahanap ng koneksyon at makakuha ng puhunan? Li Chunlan, wala nang saysay ang mga sasabihin mo. Ikaw ang gustong sumira sa pamilyang ito. Huwag kang magsisisi. Hinding-hindi ako magsisisi. Simula ngayon, ang ugnayan ko sa inyo pamilyang Yang ay parang boteng ito. Puputulin na natin ito at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Li Chunlan, paano mo nagagawang maging ganyan kawalang responsibilidad? Sabi ni Shaolin ay nawala ang bata at lalaki pa naman sana iyon. Hindi ba tinulak mo ako, bumangga ako sa kanto ng lamesa, kaya nawala ang bata? Ikaw iyon. Napakasamang tao mo. Hindi ba may anak ka na? Hindi ba anak mo si Zhenghai? Manahimik ka na. Sa lakas ng boses mo, gusto mo bang marinig ng iba para masira ang reputasyon ko? Aba, ikaw na walang hiyang lalaki. At ang tatanda mo na, may kapal pa ang mukha mong pumunta rito. Security, guard. Walang hiya ka, matandang walang kwenta. At may kapal ka pa ng mukhang pumunta rito? Guardia. Guardia. Sige, tawagin mo sila. Para marinig ng lahat at para makita ng lahat.
Para makita nilang ang direktor na ito ay isang masamang tao, 20 taon nang nambababae, nanloloko sa asawa, at walang moralidad, pagbabayarin ka ng langit. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagsasalita, kakasuhan kita ng paninirang puri. Paninirang puri? Gusto mo bang pumunta tayo? Sa lobby ng ospital para magharap? Nga pala, isama mo rin sina Zheng Xiao at Zheng Hai, tawagin mo silang lahat. Sandali, anong nangyayari? Ilang taon nang sumasailalim si Ginang sa IVF at sa wakas ay nabuntis na siya dahil ba sa direktor kaya nawala ang bata? Hindi ko alam, pero posibleng iyon ang nangyari. Huwag kayong makikinig sa mga kasinungalingan nila. Yang Zong, ang tapang mong gumawa, pero ayaw mong managot. Hay, sa bagay. Isa ka naman talagang mapagkunwaring hayop. Ang mga taong walang delikadeza ay dapat lumaya sa ospital na ito. Kung totoo man ito, ayaw ko na ring makatrabaho ka. Ikaw, masyado kayong maraming bakanteng oras. Kumanda ka sa akin. Layas. Bakit ka na parito? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hahayaan ko na lang ba ang pamilyang iyon na api-apihin ka? Maya-maya, sumama ka na sa akin, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Doon sa bahay ko, medyo maliit lang, pero kaysa naman sa iba, pagkakasya na tayong dalawa. Hindi na kailangang pumunta sa bahay mo. Maya-maya lang, samahan mo akong bumili ng bahay, isang malaking bahay. Narito tayo sa gitna ng lungsod, ang pinakamahal na subdivision ng mga villa, 50 milyong dolyar ang halaga ng isang bahay dito. Pumunta na lang kaya tayo sa ibang lugar para magtingin? Huwag kang mag-alala, may pera ako ngayon. Isipin mo, mabuti na rin palang, hindi kami nakapagpakasal ni Yang Jong. Nakuha ko ang 1 bilyong dolyar na ito at wala kahit 1 sentimo akong ibibigay sa kanya. 1 bilyong dolyar? Nakakuha ako ng 1 bilyong dolyar na mana, bibili tayo ng malaking bahay at doon na tayo titira ng magkasama. Napakagaling. Ang matalik kong kaibigan ay isa ng mayamang babae. Ay teka pala, kilala mo ba si Lu Zhaohe? Yung presidente ng Medical Investment Association. Dito rin siya nakatira. Kaya ako bibili ng bahay dito ay para magkaroon din ng koneksyon sa kanya. Naiintindihan ko na. Basta't mas mauna tayong makakuha ng koneksyon kay President Lu kaysa sa masamang taong si Yang Jong ay hindi na siya makakakuha ng puhunan. Niloko nila ako ng mahigit 20 taon. Pinahirapan at pinagtrabaho ng husto. Ginawa akong katulong ng walang bayad. Hindi ko ito palalampasin. At para sa hindi ko pa naisilang na anak, sa sakit na mawalan ng supling, gagawin ko silang magbayad ng higit pa sa ginawa nila. Magandang araw sa inyong dalawa, mga magagandang binibini. Maaari ko po bang itanong kung anong klase ng bahay ang hinahanap nyo? Tungkol naman po sa villa, mayroon na lang kaming isang natitira. Ang tamis naman ng dila mo. Villa ang tinitingnan namin, itour mo kami sa loob. Sumunod po kayo sa akin. Iho, suriin mo muna kung may pambayad talaga sila. Hindi sila totoong mayayaman, bilang mukhang pati banyo ay hindi nila kayang bilhin. Zheng Xiao? Siya ang bruhang iyon. Tuturuan kita ng leksyon. Dapat ay nagtatago ka na dahil isa kang kabit, pero nandito ka pa para manloko. Parurusahan talaga kita. Huwag mo nang sayangin ang panahon mo sa taong iyan, baka masira lang ang mood natin sa pagbili ng bahay. Ate Chunlan, wala pa nga akong gaanong sinasabi, ay susugurin mo na agad ako? Alam kong nawalan ka ng anak, at hindi maganda ang takbo ng isip mo kaya hindi na kita papatulan sa ngayon. Naglakas loob ka pang banggitin ang bata? Ikaw! Kayong mga palengkera, mga walang silbi lang din ang isisilang nyo. Nararapat lang na mawala ang bata. May gana ka pang banggitin ang bata? Ang mga babaeng tulad nyo ay magsisilang lang ng mga inutil na bata. Karapat-dapat lang na mawala sila. Security! Security! May nanggugulo rito. Kailangang matapos ang pakay natin dito. Li Chunlan, hindi ba nakita mo na gusto kong bumili ng bahay para kay Zheng Xiao? Kaya sumunod ka rito? Sabi ko na sa'yo, wala na tayong relasyon. Kahit magmakaawa ka pa sa akin, hindi ako papayag.
Napakataas talaga ng tingin mo sa sarili mo. Nag-aalala pa naman ako na ang ambisyosong katulad mo ay baka manggulo sa aming Chunlan. Iho, hindi na namin titingnan ang villa, bibilhin na namin agad. Full payment. Sige po, aasikasuhin ko na po agad ito. Hay nako, ang mga babaeng nawalan ng bata ay madaling mabaliw. Laoyang, humanap ka na lang ng psychiatrist para kay Ate Chunlan. Li Chunlan? Hindi ka pa ba napapahiya sa ginagawa mo? Sandali, wait lang. Kami ang unang nakapili ng bahay na ito. Nakapirma na ba kayo ng kontrata? At isa pa, magbabayad ba kayo ng buo? Ang mga kliyenteng nagbabayad ng buo ay itinuturing na VIP. Sila po ang may prioridad. Ito na ang huling bahay. Kapag hindi natin ito nakuha, paano na tayo magiging kapitbahay ni President Lu? Saan naman ako kukuha ng 50 milyong dolyar? Siguradong wala rin silang pera. Nagpapanggap lang sila. Ate Chunlan, kung kaya mo palang magbayad ng buo, subukan mo nga, pero kapag inubos nyo ang oras ng sales office, kailangang humingi kayo ng tawad sa kanila. Ma, Decline ang card. Hindi tinanggap ang card. Nasisiraan na talaga siya ng bait. Nakakahiya ka. Anong nangyayari dito? Ano-ano pa ba ang mangyayari? Palpak ang pagpapanggap niyang mayaman. Paalisin na niyo siya agad, nakakahiya lang siya. Tumahimik ka. Ano? Wala naman akong sinabing mali, isa siyang malaking kahiuyan, nag-aaksaya lang siya ng oras. ay tingnan nyo, naguluhan tuloy ako nang dahil sa mga masasamang bagay na ito. Sa pagmamadali ko, maling card ang nailabas ko. Ang card na ito ay pambili lang ng pagkain na binigay ni Yang Jong sa akin. Naglalagay siya ng $1,000 dito buwan-buwan para sa pagkain nating buong pamilya. Kada buwan, kailangan ko pang pumasok sa mga kung ano-anong trabaho para lang maging sapat ang kakainin namin. Mayroon na lang itong natitirang $38. Ikaw, Nabalitaan ko na isa siyang dekano. Tapos $1,000 lang ang budget sa pagkain buwan-buwan, wala siyang puso. Hindi ba yung nasa tabi niya ang babae niya? Ibinigay na lahat ng pera sa kabit, kaya wala na talagang natirang konsensya. Ma'am, meron pa po ba kayong ibang card? Gamitin mo ito. Hay, ang isang mansyon ay nagkakahalaga ng $50 milyong. Hindi ako naniniwalang may pera ka para pambili niyan. Success ang pag-swipe ng card. Ano? May pera ka ba talaga para pambili? Hindi kaya pera iyan ni Laoyang? Kami ni Laoyang, ang legal na mag-asawa. Kaya ibalik mo ang pera ni Laoyang sa akin. May mga CCTV dito, ang pagkuha sa ari-arian ng ibang tao, lalo na kung malaking halaga, ay may parusang higit sa 10 taon sa kulungan. Iginagalang naming VIP lady. Dito po tayo sa gawi rito. Ay siya nga pala, ito na ang huling villa. Kung gusto ninyong maging kapitbahay ni President Lu, sa kabilang buhay na lang siguro. Chunlan. Chunlan. Sir, hindi po pwedeng pumasok dito ang mga hindi VIP. Ano nang gagawin natin? Wala na ang villa, hindi na tayo magiging kapitbahay ni President Lu. Paano ng investment ko? Kasalanan mo ito dahil sa sobrang kuripot mo. Bakit hindi mo kasi binayaran ng buo? Hay naku. Mula ngayon ay mag-isa ka na lang. Titira sa isang malaki at bakanteng villa. Hindi ba nandoon ka naman? Magsasama tayo doon at mag-aalaga tayo ng aso? Nakita mo ba ang mukha ni Yang Jong? Ang bibig niya, halos kasya na ang isang itlog sa laki. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na hindi ako ganoon kadaling apihin. Para sa akin, masyado ka pang mabait sa kanila, dapat ay gumawa ka ng malaking gulo para mapahiya sila ng husto at malaman ng buong mundo na mga masasamang tao sila. Darating din ang ganti sa tamang panahon. Gusto ko silang pabagsakin sa mga bagay na pinakamahalaga sa kanila para matapos na silang lahat at mapaghiganti ang anak ko. Tutulungan kita. Anong sunod nating gagawin? Pupuntahan natin si President Lu. Una sa lahat, para mapalago ang perang hawak ko ngayon. At pangalawa,
para masira ang mga plano ni Yang Zhong? Iba talaga kapag ito ang pinakamagarbo at taunang Medical Industry Investment Conference, totoo ngang maraming nagtitipon ng mga bigating tao rito. Laoyang, itong investment conference ngayong araw ay talagang pinaghirapan ko na makuha mula sa kaibigan ko ang invitation para makapasok. Maraming bigating tao ang pupunta rito, kaya kailangan mong galingan. Nitong mga nakaraan dahil kay Lee Chun-lan na laging gumagawa ng gulo sa ospital, ang mga nasa itaas ay talagang hindi na natutuwa sa akin. Kailangan kong makakuha ng investment para mapanatili ang posisyon ko bilang director. Narito ang maraming kasamahan sa industriya, kaya kailangan mong ipakita ang galing mo, hindi ka pwedeng magkamali. Nga pala, andoon din ang pinakaimportanteng chairman, si Lu Jiaohe. Sa isang salita lang niya, ay kaya niyang magdesisyon sa investment mo, maging ang katayuan mo sa buong sistema ng medisina. Mabuti ka pa. Lagi mo akong iniisip. Sino ba ang hindi nakuhang maging kapitbahay ni President Lu, kaya hindi ba dapat lang kitang tulungan? Si Lee Chun-lan? Anong ginagawa niya rito? Lee Chun-lan, talagang nawawala ka na sa sarili mo. Tingnan mo nga kung nasaan ka. Gusto mo na naman bang sirain ang plano ko? Ang mukhang ito ay hindi lang puro kulubot, makapal pa ang mukha nyo. Kapag nakikita ko kayong dalawa, nasusuka ako. Umalis kayo? Ikaw. Ang lugar na ito ay hindi para sa kung sino-sinong tao lang na pwedeng pumasok. Kung alam mo ang makabubuti sa iyo, umalis ka na. Ate Chun-lan, noong isang araw ay nagpanggap ka pa na wala kang pakialam kay Laoyang, ngayon naman ay naghahabol ka pa rin. Naku, sa edad nating ito, dapat mas alam na natin ang tama kaysa sa mga kabataan. Huwag nating gawing katatawanan ang sarili natin. Ipinaalala nyo nga sa akin na narito ang lahat ng mga kasamahan sa medical field. Gusto nyo bang tawagin ko silang lahat para sila na mismo ang humusga? Sino pa sa ating dalawa ang mas masama, ang mga gaya niyong walang delikadesa o ako na makapal daw ang mukha? Ikaw, security, dito. Paalisin nyo agad ang walang kwentang taong ito palabas ng lugar na ito. Guwardiya, halina kayo rito. Bilisan nyo, paalisin ang taong ito na wala namang kinalaman dito. Paalisin nyo siya rito. Guwardiya, wala siyang kaukulang paanyaya para makapasok, kaya pakiusap paalisin niyo na siya. Dahil kung hindi, paano kung maabala niya ang mga mahahalagang panauhin? Magandang araw po, ma'am. Patingin po sana kami ng inyong imbitasyon. At pakiusapin na rin ang inyong pangalan para lang po maberipika namin. Sige. Ate Chun-lan, mabuti pang lumabas ka na. Dahil kapag naabala mo ang mga VIP, baka kahit dito sa Jiangcheng ay kahit trabaho sa pagpulot ng basura ay hindi ka na makahanap. Miss Lee, ang VIP area po ay nasa loob. Paano siyang naging VIP? Hindi kaya nagkakamali kayo? Oo nga pala, ang dalawang ito ay naging bastos sa isang VIP. Hindi ba dapat ay paalisin na sila? Sige po, ako nang bahala rito. Hinihiling ko na agad kayong humingi ng tawad kay Miss Lee. Kung hindi ay kailangan ninyong lisanin agad ang lugar na ito. Bakit naman kami hihingi ng tawad sa babaeng iyan? Hihingi ng tawad sa kanya. Mas mahalaga ang makita si President Liu. Paparusahan na lang natin siya sa ibang pagkakataon. Chun-lan, mali po ang aming ginawa kanina. Humihingi po kami ng paumanhin sa inyo. Chun-lan. Lu. Chun-lan, bakit ngayon ka lang dumating? Naabala po kasi ako ng dalawang asong ito. Halika, dito tayo sa bahaging ito. Sandali! Lee Chun-lan, kaya pala may pera kang pambili ng bahay at kaya pala nakakapasok ka sa pagtitipong ito. Lahat ng ito ay dahil sa pagbebenta mo ng sarili mo. Lahat ng ito ay galing sa gawaing iyon. Matanda na, pero talagang walang hiya. Tama. Ay, ikaw. Tapos ka na ba?
Hindi naman nagkakamali si Laoyang, masyadong malapit ang inyong dalawa, marahil ay matagal na kayong magkasabwat, tapos umaarte pa kayong mga biktima? Nakakaawa si Laoyang, matagal mo na siyang niloloko sa likod niya. Ah, Ikaw, Akala mo ba ang lahat ay gaya mo? Na walang dangal at naninira ng pamilya ng iba? narito na ang lalaki mo. Hindi mo pa rin aaminin. Pagbabayarin ko kayong mga taksil. Bitawan mo siya! Sinasabi ko sa inyong dalawa, huwag nyo nang hihiyain muli si Chunlan, kung hindi ay malilintikan kayo sa akin. Chunlan, noong marinig ko ang iyong karanasan, nagulat pa ako ng kaunti na kung paano nagkaroon ng ganyang uri ng tao. Mukhang naging kawawa ka nga talaga. tingnan mo, Laoyang, nakakaramdam ka pa ng hiya sa kanya, pero tingnan mo, matagal na sigurong pera mo ang ginagamit niya para suportahan ang matanda niyang kasintahan. Ngayong lumabas na ang katotohanan, wala nang dahilan para magtago pa. Napakawalang hiya mo talagang babae ka. Sino ka ba sa akala mo? Para bantaan ako? Ang pag-insulto sa akin, baka mawalan ka lang ng puhunan, pero ang pag-insulto sa kanya, mababanat ka sa buong medikal na industriya at habang buhay kang paaalisin. Nakahanap na kami kay President Lu. Kahit anong paninira ang gawin nyo, isang salita lang ni President Lu, madaling makakakuha ng puhunan si Laoyang. Tama, malapit ko na makuha ang puhunan. At si President Lu ang magiging mamumuhunan ko. Pagdating ng oras na iyon, ang buong sistemang medikal ay gagalang na ng husto sa akin. President Lu, pumayag ka bang bigyan sila ng puhunan? Ano? Tinawag mo siyang President Lu? Tinawag mo siyang President Lu? Siya si Lu Zhaohe. Li Chunlan, parang wala kang ang alam. Kung sino ba talaga si President Lu, hindi ba? Dahil lang sa narinig mo, naglakas loob ka ng kumuha ng taong magpapanggap? Hindi ka ba natatakot na kapag dumating ang totoong tao, ay magkaroon ng gulo? Tama ka. Paanong makikilala ng isang kagalang-galang na President Lu ang isang hamak na may bahay na tulad mo? Chunlan, huwag mong isipin na dahil sinuwerte kang nakakuha ng VIP invitation, ay pwede ka na ritong gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Sa tingin ko, ang dati niyang kalaguyo na ito ay malamang na isang manloloko rin. Humanap kayo ng tauhan para mapatunayan ito. Tanggalin ang maskara niya at ilitaw ang kanyang tunay na anyo. Magbigay po tayo ng isang malakas na palakpakan para sa ating panauhin ngayong araw, ang ginang na si Li Chunlan. Chunlan, tara na po. Ang ginang na si Li Chunlan ay isang napakahusay na dating medikal na trabahador. Ngunit ngayon, bilang isang medical investor naman, ay muli siyang sasama sa atin. Welcome po. Bilang bago sa larangan ng investment, isang malaking karangalan ang tumayo rito. Ma'am Miss Lee, bakit niyo po napag-isipang sumali sa ating Medical Industry Investment Association? Dahil sa puso ng isang manggagamot, naniniwala ako na sa industriya ng medisina, bukod sa yaman at kakayahan, ay mas mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao. At dahil may ilang tao na para sa pansariling hangarin, ay gumagawa ng hindi magagandang bagay, at ang nasa isip lang ay pera. Sa pagsali ko sa samahan, ang una kong gagawin ay alisin ang mga ganitong masasamang tao sa ating industriya. May sarili ka ngang masamang gawi. Anong karapatan mong magdesisyon sa investment qualification? Oo nga. Kabit mo lang naman ang lalaking ito. Kung maglandian kayo rito, nakakasuka kayong tingnan. Ang lalaking tinutukoy mo ba ay ako? Atin pong tanggapin ng may palakpakan ang pag-akyat sa entablado ng tagapangulo na si Lu Zhaohe. President Lu. President Lu. Siya ba talaga si President Lu? Patay. Nagalit siya sa akin. Paano na ang investment mo? President Lu, isang malaking pagkakamali lang po ang lahat.
tungkol sa investment na iyon. Sumasang-ayon ako sa opinyon ni Miss Lee. Sa industriya ng medisina, binibigyan natin ng halaga ang talento, pero mas mahalaga sa amin ang magandang asal. Ang taong tulad mo na nagawang itapon ng asawa. At mayabang sa iba? Sa kumpanya ko, hindi ka makakakuha ng anumang investment. Saka, ang sinabi kong ito ay mangingibabaw sa buong industriya. Ano po ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya? Ang ibig sabihin ni President Lu ay, si Yang Zhong ay itatakwil na ng buong medikal na industriya. Sa araw na ito, nais nating magpasalamat ng malaki sa investigasyon ni Miss Lee. Dahil sa kaniya, nalinis ang ating lipunan mula sa mga masasamang tao. Nagpapasalamat ako sa Investment Association sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para magawa kong muling buuin ang aking karera. Gagawin ko rin ang lahat ng aking makakaya para mas maging maayos ang industriyang ito. Nagtrabaho ako sa ospital na ito ng mahigit 20 taon. Hindi niyo ako pwedeng sibakin. Ako. Ikaw na mismo ang sumira sa pangalan mo. Ngayon ay gusto mo pang idamay ang ospital? Lumayas ka na. Dapat ay magpasalamat ka pa dahil hindi kita papaparusahan. Basura. Buti nga sa'yo. Anong sabi mo? Ang sabi ko, wala kang puso. Pagkatapos ng ginawa mo sa asawa mo, ngayon ay kinarma ka rin. Nga pala, tinanggal na rin si Zheng Hai sa trabaho at kasalukuyan siyang nagwawala sa baba. Ano? Talagang nagmana ang anak sa tatay. Bakit hindi mo papuntahan ang paborito mong anak? Natanggal na sa trabaho si Zheng Hai at kasalukuyan siyang nanggugulo sa ibaba. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Direktor ang tatay ko. Bitawan niyo siya. Bitawan niyo ako. Pa, dumating din po kayo sa wakas. Sabi ko naman sa inyo, ang tatay ko ang director dito. Subukan niyo pang manakit at ipapatanggal ko kayo sa kaniya. Katatanggap ko lang ng balita, natanggal na sa trabaho si Director Yang. Gaya mo lang din. Kapag nanggulo pa kayo, maniwala kayo o sa hindi, at palalayasin ko kayong dalawa. Pa. Xiaohai. Xiaohai, okay ka lang ba? Anong klaseng direktor ka? Hahayaan mo lang ba na apihin nila ang anak ko dito? Hoy, hindi na siya ang director, tanggal na siya. Tanggal? Kasalanan mo itong lahat. Dahil sa pamimilit mong asikasuhin ang marriage certificate at pagpipilit na magdiwang ng birthday, kaya tayo nabuking ni Lee Chunlan. Saka isa pa, yung tungkol sa invitation para sa investment meeting. Kaya ako nakagawa ng atraso kay President Lu at nawalan patuloy ako ng trabaho. Samantalang ikaw naman, ikaw ang tunay na inutil. Hindi mo man lang nalaman na ganoon pala kayaman si Lee Chunlan. May gana ka pang sakta ng mama ko? Zheng Hai, ako ang tatay mo. Anong karapatan mong saktan ako? Hindi kita tatay. Manahimik ka, Zheng Hai. Tulungan mong tumayo ang papa mo. Hindi ko naman siya tunay na ama. At ngayong wala na siyang silbi, dapat na natin siyang iwan para magdusa mag-isa. Patayuin mo siya. Chunlan, alam mo ba ang narinig kong matinding balita? Matandang ito, nabalian na nga ng binti. Ako pa ang pinag-aalaga. Tawagan niyo si Yang Fei. Kung sino ang kapamilya niya, sila ang mag-alaga. Huwag ka munang magalit. Nagawa ko na ang assignment ko. Ang dahilan kung bakit matapang si Lee Chunlan ngayon ay dahil nakakuha siya ng 10 bilyong dolyar na pamana. 10 bilyon? Oo. Wala nang silbi ang matanda ngayon, pero kailangan mong humanap ng paraan para pabalikin si Lee Chunlan. Gagamitin natin ang matanda para makuha ang lahat ng pera ni Lee Chunlan. Sa ganoong paraan, yayaman na tayo ng husto. Papayag kaya siya? Ay naku, napakagaganyan. Matanda na siya, pero nagpapa-EVF pa rin siya para sa matanda. Kausapin mo lang siya ng kaunti, siguradong magmamadali siyang bumalik sa pamilyang Yang. Kung ganoon, magkakapera na ulit ako at hindi ko na kailangang intindihin ang matandang ito.
Ay, nandito po ako para humingi ng tawad, Ate Chunlan. Na-aksidente si Laoyang. Sabi ng doktor, wheelchair na lang ang magagamit niya habang buhay. At ano naman ngayon? Alam ko na po ang pagkakamali ko. Pati na rin po si Laoyang. Kaya lang naman kami nagpakasal ay para sa papeles ni Zheng Hai at noong oras na iyon ay nagkasakit ako kaya kami nagpirmahan. Wala akong pakialam sa mga kwento mo? Handa na akong umalis. Pwedeng-pwede ko nang hiwalayan si Laoyang ngayon din. Basta't bumalik lang kayo sa piling niya, anda rin siyang pakasalan kayo muli. Magkaroon man ng kasal, ayos lang po. Kailangan nyo lang magbigay ng kaunting pera para suportahan ang negosyo ni Laoyang o kaya'y maghanap ng puhunan para sa kanya. At pagkatapos ay babalik ang dati nyong buhay at magiging asawa ka ulit ng isang direktor. Pero, anak pa rin ni Laoyang si Zheng Hai. Papayag kaya si Laoyang sa gusto nyo? O baka naman, hindi talaga anak ni Laoyang si Zheng Hai? Siyempre, hindi siya ang ama. O baka naman hindi talaga anak ni Laoyang si Zheng Hai? Siyempre, hindi siya anak ni Laoyang. Ah, teka, hindi, mali. Ang ibig kong sabihin, hindi close sina Zheng Hai at Laoyang. Hindi talaga sila malapit, kahit ano pwede sa kanya. Binubuhay lang pala talaga ni Yang Zhong ang anak ng ibang tao. Bakit? Anong tinatawa-tawa mo? Sige, bukas ng 10:00 ng umaga, hintayin mo ako sa gate ng school, bibigyan kita ng sagot. Talaga? Ginang, ito ang nakita ko sa opisina ni Yang Zhong. Siguradong magagamit mo ito. Taglamig noong 1989, unang pamamasyal sa Westlake kasama si Zheng Xiao. Kailangang magkasama tayo habang buhay. Ikapito ng Abril, 1996. Hindi ba't ito ang kinabukasan matapos ang kasal namin ni Laoyang? Ika-24 ng Hunyo, 1998, kasalukuyang namumukadkad ang mga Lotus sa Westlake, gaya ng kasama kong napakaganda pa rin. Habang nasa ospital ako at isinisilang si Yang Fei, naglilibot lang pala sila sa kung saan-saan. Ang akala kong masayang pagsasama namin, isang malaking katatawanan lang pala sa huli. Zheng Xiao, Yang Zong, niloko niyo ako ng maraming taon. Ngayong nagbago na ang ihip ng hangin, oras na para magbago ang lahat. Maligayang kasal kay Teacher Zheng Xiao. Iba ang regalong ito para sa bagong kasal. Pero, bakit kulay rosas ang banner na ito? Kung ang legal na asawa ay gumagamit ng pula, at ito ay kulay rosas, posible kayang ito yung naninira ng pamilya na masamang babae? Kabit? Li Chunlan, anong ginagawa mo? Li Chunlan, anong ginagawa mo? Huminto kayo. Nakasaad dito ng malinaw na noong 20 taon na ang nakakaraan ay kasal na kayo ni Laoyang. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataong magdiwang kaya babawi kami ngayon. Hoy, lakasan nyo pa. Mas maging maingay pa tayo. Itigil nyo na ito. Bakit ka nagmamadali? Kalahati pa lang ng regalo ang naibibigay? Huwag nyo nang ipakalat. Parang awa nyo na. Huwag na. Gaya nga ng sinabi mo, natatakot siya. Zheng Xiao, dahil may marriage certificate ka na, bakit ka natatakot na manggulo kami sa paaralan nyo? Dahil nalaman ko, yung mga nakamit mong promosyon dati, ay galing lahat sa paggawa mo ng imahe, bilang isang matatag na single mother, nakuha mo lang iyon sa awa ng iba. Kung malalaman ng lahat na nagsisinungaling siya, mahihirapan na siyang manatili sa paaralang ito. Hindi lang iyon, tulungan mo akong imbestigahan ang mga ito. Gumastos ako ng malaking halaga para ipaimbestiga ito sa mga tao.
Itigil nyo na ang pagkalat. Pakiusap, tumigil na kayo. Guardiya! Guardiya! Paalisin nyo sila! Hoy, nakita nyo naman lahat, di ba? Itong si Teacher Zheng Xiao, noong 20 taon na ang nakakaraan ay kasal na siya. Pero ang sabi niya sa labas ay single siya. Ang hirap daw magpalaki ng anak. Manloloko. Sinasabi ko na nga ba, itong si Teacher Zheng, maayos naman ang pamumuhay at pananamit niya. Pero kapag may evaluation na para sa promosyon, sinasabi niya agad kung gaano kahirap ang maging isang single mother. Tama ka nga. Maging ang department head natin ay pinapanigan siya dahil ang akala ay nahihirapan siya. Hindi totoo iyan. Mga estudyante at guro, tignan nyo rin ito. Ano? Ang taong walang integridad na gaya niya, hindi nararapat na maging guro. Oo nga, ang ganyang klaseng tao. Paano naging huwarang guro? Paalisin na siya. Umalis ka na. Lumayas ka. Umalis ka na dito, Layas. Alisin niyo siya. Umalis ka rito. Layas. Tama, Layas. Umalis ka rito, Layas. Umalis ka rito. Oo, totoong hindi ako single, pero hindi ako ang kabit. Matagal na akong kasal. Ang taong ito, siya ang totoong kabit. O talaga? Kasal ka na? Eh bakit nakikipaglandian ka pa rin sa ibang lalaking guro at maging sa mga tatay ng mga estudyante rito? Tingnan nyo siyang mabuti. Tingnan nyo ang babaeng ito na walang dangal. Naglakas loob kang akitin ang asawa ko. Walang hiya. Inakit mo ang asawa ko. Security. Security. Hinahayaan nyo lang na apihin si Teacher Zheng Xiao? Ang mga taong ito ay may masamang balak. Naninira lang sila ng puri. Gusto lang nilang sirain ang reputasyon ng paaralan at ng guro. Magsialis na kayo? Huwag kayong magpalaming sa kanila. Kapag hindi pa kayo tumigil, tatawag na ako sa 911. Sige, tumawag ka sa pulis. Isama mo na rin ang mga reporter. Ay, isama mo na rin ang mga tao mula sa Paternity Testing Center. Ipatawag mo rin sila. Ang anak ni Zheng Xiao, na si Zheng Hai, ay anak niya sa anak ng Discipline Director, na ito. Ito na ang ebidensya ng pagtataksil. Mahigit 20 taon na ang anak niya. Nagsisinungaling ka. Wala akong relasyon sa kanya. Huwag nyo kaming idawit sa gulo nyo. Mahirap mahanap ang ebidensya ng pangangalo niya, pero hindi mababago ang genes ng isang bata. Nakakaawa si Lao Yang. Sa loob ng maraming taon, iniwan niya ang pamilya niya para sa iyo, nagpakasal sa iyo, at binuhay ang anak mo ng mahigit 20 taon. Naaawa na tuloy ako sa kanya. Tulong! May tao ba rito? Direktor, iligtas mo ako, Direktor. Parurusahan kita. Walang hiya ka. Matanda ka na. Subukan mo pang lumaban uli. Ay, pangkat ng gong at tambol. Ligpit na tayo. Tara na. Bibigyan ko kayo ng regalo. Ha? Chun. Pa, Chun. Papa, Chunlan. saan-saan ka ba nagpupunta? Inaalagaan ko na nga kayo ng anak ko. Huwag ka na sanang dumagdag sa gulo. Mama, nakita ko po si Lola. Si Lola? Napakarami kong pagkakamali. Hindi na siguro ako mapapatawad ng lola mo. Sabi po ni Lola, kapag may nagawang mali at nagbago, mabuting bata pa rin siya. Mapapatawad din po tayo ni Lola. Tuloy ka. Ay, anong nangyari? Bakit mo isinama pauwi si Tao Tao? Tumawag ang eskwelahan. Sabi nila, walang nagbabantay kay Tao Tao. Tingnan mo ang itsura niya. Madumi at magulo ang buhok. Kaya isinama ko na muna pauwi. Pagkatapos ng ginawa nilang mag-ina sa iyo, wala ka bang galit sa kanila? Lola, magpapakabait po ako. Huwag niyo pong paalisin si Tao Tao. Tao Tao, nasaan ba ang mama mo? Tinanggal po si Lolo sa ospital. At doon po siya tumitira. Kaya si Mama, araw-araw pong palaging busy. Madalas hindi na niya ako nasusundo. Wala na pong nag-aalaga sa akin. Tao Tao, hindi ba kumuha ng yaya ang mama mo? Sabi po ni Mama, masyado pong mahal ang bayad sa yaya.
Lola, pwede po bang dito muna ako tumira sa inyo? Lola, pwede po ba muna akong tumira dito sa inyo? Kumain ka muna, tapos maligo ka. Mamaya pasusundo kita sa mama mo, okay? Sige na. Kumain ka ng marami ha? Ma, Auntie Jao, Tautaw, tara. Sasama ka kay Grand Auntie sa itaas para maglaro. nagdala po ako ng mango pie mula kay Liu Ji. Naalala ko po kasing paborito niyo ito. Sa totoo lang, may allergy ako sa mangga. Sa loob ng maraming taon, lahat ng dinala niyong pie ay napunta rin sa mga tiyan niyo. Hindi mo ba alam iyon? Ma, ano po? Ano po bang gusto niyo at bibilhin ko? Ma, patawad po. Hindi ko po dapat kayo pinakitunguhan ng ganoon noon. Nitong mga nakaraang araw, marami po akong napagtanto. Anak niyo pa rin po ako, dapat ay kinakampihan ko kayo. Ma, naging lito po ako noon. Mali po ako. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Ang gusto ko lang ay maging masaya kayo. Huwag niyo na po akong paghinalaan. Ang tanging hiling ko lang ay huwag niyo pong pabayaan ang inyong kalusugan. Hindi mo ako ina. Ma, talaga pong alam ko na ang pagkakamali ko. Simula nang magkasakit si Papa, ako na ang mag-isang nag-aalaga sa bata, pati na rin sa pag-aalaga kay Papa. Doon ko lang naintindihan. Ang lahat ng sakripisyo niyo noon. Salamat po sa lahat ng paghihirap niyo. Nagkamali po kami ni Tao Tao noon. Patawad po talaga. Ang dahilan kung bakit naging pasaway kayo ni Tao Tao ay dahil na rin sa labis kong pagbibigay lugod sa inyo noon. Ma, ibig po bang sabihin ay pinapatawad niyo na kami? Tumayo ka na. Opo. Salamat po, Ma. Sa susunod, alagaan mong mabuti si Tao Tao. Huwag mong hayaang maging katulad mo siya. Kung ganoon po, gusto niyo po bang sumama na sa amin pa uwi? Hindi na iyon ang tahanan ko. Kung mananatili akong nakakulong sa nakaraan, anong pagkakaiba ko sa dating Lichunlan noon? Ang buong buhay ko noon ay nakatuon lang sa bahay, nakapaikot lang sa asawa at sa anak. Akala ko ay nasa akin na ang lahat, pero sa huli ay nawala ang sarili ko. Simula ngayon, mabubuhay ako para sa aking sarili. Chunlan? Chunlan, Hoy, huwag kang pumunta doon. Ma'am, paumanhin po sa nangyari. Mula nang maparalyze ang taong ito, naging hindi na rin tama ang kaniyang pag-iisip. Nitong mga nakaraan ay kung saan-saan siya tumatakbo at tinatawag na asawa ang bawat babaeng makita niya. Palayasin niyo siya, huwag hayaang lumapit ang kung sino-sino. Opo. Hi. Ikaw talaga? Balak mong mag-road trip ng mag-isa nang hindi man lang ako kasama. Hindi ba't masaya ka na sa pakikipag-date kay Old Zuang? Paano naman kita isasama sa pagbabakasyon ko? Siyempre, mas mahalaga ang best friend kaysa sa mga lalaki. Bakit? Balak mo ba akong iwan? Huwag kang umasa. Didikit ako sa iyo ng husto. Isakay na ang mga gamit. Tara na. Sige, sakay na tayo. Dati nang tinangay ng hangin, isa akong sugatang rosas. May baon na mainit na luha sa mga mata. Iwanan na ang nakaraan. Huwag katakutan ang hinaharap. Sa edad na 50, oras na para magsimulang muli.